Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Title: Ex-Budget Chief Warns of Tight Fiscal Space in 2026 Budget. Former Budget Secretary Florencio Abad has flagged, red flag ba? Langanin, delikado, warning, babala. Flag the government's limited fiscal space in the 6.793 trillion 2026 budget, warning that the narrow room to maneuver could restrain economic growth and long-term development spending. Nako, maapektuhan ang ekonomiya ng bansa dahil sa limited fiscal space. In an interview on Billionaire News Channel, the Fox program on Tuesday, Abad said that by his own estimate, the fiscal space was only about 4 to 6% of the total budget, or some 35 to 40 billion that it can freely allocate. So, ibig sabihin, nakatali ang kamay ng Administrasyong Marcos Jr. sa 2026 budget. Hindi katulad noong 2025 na malaki yung unprogrammed allocation nila. Yun yung they can freely allocate. Ito ngayon, dahil binantayan ng todo, kakaunti. Kaya baka apektado ang ating economic growth. Yan ang warning ng dating budget chief. He said the narrow margin would significantly limit President Marcos Jr. policy options, even as Malacanang continued to pursue ambitious goals such as poverty reduction and infrastructure expansion. Ang fiscal space mo, yung matitira para naman ngayon yung diskarte ng Pangulo mo. Kaya sabi ko, gusto ko bumaba yung poverty. Gusto ko marami tayo infrastructure project. Pero, ang fiscal space mo maliit, hindi mo kakayanin. So, to me, this is bad news. Believe ako dito as a whole, yung Aquino administration, maganda ang mga kaganapan compared ngayon nung panahon ng Aquino administration, dahil yung ekonomiya natin medyo maganda ang performance, economic performance panahon ng Aquino administration. Maganda rin yung infrastructure projects dahil una ay ito, dating budget secretary, maganda ang kanyang pamamalakad. Yung DPWH na noon, si Secretary Singson, maganda rin ang pamamalakad. Kaya saksi ako, nasa active service pa ako panahon ng Pinoy administration, umiikot kami sa buong bansa. Talagang kaliwat kanan ang pagpapagawa ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Hindi katulad ngayon na sabi nga sa isang interview, sa isang pahayag, baka abot daw ng sobra 2 trillion pesos ang mga nalustay o mga pork barrel na nangyari itong Marcos Jr. administration for the past 3 years. Kaya masyadong nag-ingat ang Kongreso, Senado, binantayan nila ng gusto, kaya halos wala ng budget insertion ngayon except sa tinawag ni Senator Aimee na giniling na pork. Giniling na pork. By the way, nakalimutan ko. Meron pala tayong stock ng dark chocolate, kalimut ko ito. Yung gustong mag-order, 0916-9000-997. Limited po ang stock natin, kaya paunahan na lang ng order. Hindi po ako nagbebenta o nagnenegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw
dark chocolate dahil napakaganda ang epekto sa aking pangangatawan. Kaya ito, nag-advertise ako para matulungan ko yung mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao. Okay, so ano ang mangyayari sa ating bansa ngayong 2026? Medyo malabo dahil yung ekonomiya natin noong 2025 lumiit, bumagsak. According to Attorney Vic Rodriguez, 4.6 lang yung economic growth natin, bagsak na bagsak. Peso, yung huling na monitor ko sa peso, depreciation, yung napaka-baba na ang peso kontra sa dolyar. 59.35, I think 4 days ago. Philippine Stock Exchange, medyo mababa pa rin. Yung confidence ng local and business investors. Ito, may nabasa kong nakakaano ito. Yung Francisco Motors, original Pilipino yan, yung gumagawa ng saraw. Instead na mag-invest sana ng $1 billion production facility somewhere in Bicol, dahil sa panggigipit ng gobyernong ito, nag-decide, wag na lang ituloy. Ang laking investment sana yan, $1 billion, Pilipino, Sarao, Francisco Motors. Ang option na lang ng Francisco, either lilipat sila sa China dahil mas marami silang incentive din, or sabi ng may-ari ng Francisco Motors, hintayin na lang niya na may uupong bagong administration, example, VP Sara, bago ituloy yung investment nila. Ang laki no? $1 billion para gagawa ng mga sakyanan na pang-export sa African countries. Dito sana gagawin. Kaya lang dahil sa cheche-boreche ng administration, ginigipit sila. Hindi na lang. Sayang, di ba? Nangangalap tayo ng foreign investors. Ito, may local investor na mag-create ng maraming trabaho. Dahil sa kapalpakan ng administrasyon ito, nag-decide ng may-ari, hindi niya na itutuloy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nang matagaan si tatay, tagaan Giero. Tanawan na ni akong sinano, kabungkag na ni akong balay, mo na ni ang akong balay makabungkag na. Mao ni ang balay ni Lolo. Mo na ni siya tanawa akong balayo magka bungkag na ni. Ipanuturan na nako og kuan bato kay lupad na sa langit. Pasos. Tanawa na o. So, mao ni ang sulod ni tatay. Wa na akong kuan. Kusog kay allergy ko. So, kung ulan, turuan daw kay si tatay o kayang iyong ulan o tayo. Magkuan na siya. Tanawang abuano. Kung magluto sila, Magbasa so na. magbasa na. Namong nilutuan. Kanaagi man na sa ulan ano, kanang naada na. So, munang ilang kahimtang. Ulan na gyud. Ang diri sa sala, so gisapahan na lang og habol, og silupin. Aron dili daw tuluan sa ulan. So karon tay unsay imong masulti nga natagaan ka Giero, makaatop na gyud ka. So atol pa gyud sa Pasko. Merry Christmas tay. Salamat kayo kay ikaw nagatag sa mo grasya og panalangin inatuntak nga tanan tatagaan og maayong panlawas. So tay nganong karon sa pila ka tuig sa kidugayon sa imong balay karon pa kan makatop og Giero, karon pa mapulihan nga natagaan ka. So unsa day imong panginabuhian tay? Ang akong paningabuhian nga una nga kusog pa ko farmer ko So doon mag-uuma. sa area sa among yutang kabilin. Oh. Unya karon nga na
kang minyo ng akong mga anak, So, na wala wala na na kay di ako kaya. makahimo kay Oo. ang akong So pila na imong edad tay? 66, So sila kay mga anak tay. 8. So, Natananan na kami so nyo. senior na si tatay. So dako iyang pasalamat sa Ginoo nga natabangan siya o giyero kay makaatog na daw siya. Sige tay, salamat. Salamat kaayo, salamat kaayo. Mato magbabaya, hamig suportar ta kaniton hantod sige, o tay. gamit Salamat po. mga katauhan na suportaran kay sa mga senior citizen, O sige ang mga tay. maluyaon. Salamat. Salamat.